Hello mga kapag-ibig! Welcome po muli dito sa EDS for Close Properties Journey. Ayan, happy Easter po sa inyong lahat, sa mga masugid naming taga-subaybay, and welcome po sa mga bago naming viewers sa mga oras na napapanood nyo ang video na ito. Good morning, good afternoon, or good evening kung nasan man po kayo ngayon habang kayo ay nakakapanood. And naway nakakatulong po ang aming vlog sa inyo, no, sa mga looking for a property, mga home buyers dyan. Ayan. And dito po tayo ngayon sa parte naman ng North Ridge Grove, San Jose del Monte, Bulacan. So, Bulacan area pa rin po yung ating napuntahan for today's video. Ayan. And ngayon po ay Easter Sunday at meron po nga silang mga nafe-feature dito sa home Pag-ibig for Close Property website. And ayan po yung mga pinuntahan natin. And dahil ngayon ay mahaba ang bakasyon, no? Nakabisita talaga tayo sa mga sunod-sunod na subdivision, and soon, no, mas marami pa tayong mga i-upload na videos para mas makatulong po sa mga naghahanap ng mga properties dyan. And ayan po, muli, munting paalala, hindi po muli ako ahente ng Pag-ibig, no? Hindi pa ako connected sa kanila. Wala pong sino man na agent o lehitimong ahente o individual na nagbebenta ng kanilang mga properties at nag-aalok ng tulong at hihingi ng bayad na kapalit. So again, si Pag-ibig po ay sa mismong office lang po nila po pwedeng makipag-transact, and wala po silang agent. So kung magbibid naman po kayo, direkta po nyo yan na ibibid sa website ni Pag-ibig sa www.pagibig.gov.ph. Doon nyo po makikita itong mga list na mga pinupuntahan natin at ina-upload dito sa ating channel. And ayun po, no, para maiwas po tayo sa mga scam, kasi totoo po yan, marami pong gumagawa niya na nagpapanggap, no, na ahente daw sila ng Pag-ibig at yung iba naman is nakakapag-down payment pa sa kanila. So mag-ghost po kayo kung ganun po ang mangyayari. And again, always practice din po natin due diligence at i-check ang actual site bago mag-bid. Pero dito po sa mga pinapakita namin, no, sinasabi ko nga po na ito rin po yung actual na kondisyon nung pinupost nila dito sa Pag-ibig for Close Properties. Kumbaga, as nag-vlog po, no, yun din po yung want namin, no, makahelp dun sa mga super busy persons na wala rin talagang time to visit the actual property. So at least dito man lang, no, magkakaroon kayo ng idea. And ayan po, no, sa makikita nyo nga po ngayon ay patungo na po tayo dun sa pupuntahan natin na subdivision North Ridge Grove. Alam niyo po, itong subdivision na sunod-sunod na napuntahan ko ay nakakatuwa kasi yung pinaka-location nila is maganda. Okay siya, tahimik, no? And yun nga lang, kung talagang Manila area ka, no, and sanay ka sa city, kasi San Jose is far from Quezon City na, no? Medyo malayo talaga, especially kung traffic 2 to 3 hours, more or less pa talaga yan, no? Depende talaga sa traffic. Pero, ayan, no, as you can see, nakikita nyo dito sa dinadaanan natin na meron yung tinatayo na MRT7. So, yun yung nagko-connecta, no? Dito yan sa, papunta dito sa North San Jose del Monte, Bulacan. So, sabi nila, no, next year 2027 na mag-start yung operation yan. Pero ayun nga, so far naman is marami namang bumabiyahe rin na patungo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And kung hindi nga po kayo sanay, no, sabi nga nila, once na nasadla ka na sa isang lugar na yan, is makakasanayan mo na rin. So, yun po, no. And nawa po ay nakakatulong ito na mga pinapakita natin para mas magkaroon tayo ng another options or mga ideas in terms of buying a property sa Pag-ibig for Close. And ayan po, balik po muli tayo sa video for today. And ayan po, no, dito sa North Ridge Grove Subdivision is kung familiar po kayo sa may Tungkong Mangga, doon po ito banda. And ang ating pupuntahan po ngayon is a townhouse property po siya na may lot area na 40 square meter, and yung floor area naman is 35 square meter. And ayan po, itong napuntahan natin na townhouse property is unoccupied and under Oleno title consolidation na may unit. So, ayun po. And masasabi ko is a good choice po ito, at kung marating ninyo yung mismong subdivision, doon din natin malaman na Bria Homes din pala ito. So, alam niyo yun, hanap ako ng hanap, no? And medyo
familiarize ko yung Northridge Grove subdivision dun sa Waze or sa maps. Pero wala siyang lumalabas kasi na parang Bria Homes under Bria Homes Construction. Ganyan. So, ayun po, again, itong address na nakalagay is ipopost din po namin dito, no, yung sa website na nakalagay dyan. And for those na interested na mag-bid, para sa inyo po, ang starting minimum bid offer dito ay nasa 1,106,910. So, ayan po yung halagang minimum bid offer. Some of the bidders, no, I think hindi nila talaga tinataasan yan. So, minsan nga, parang yan na yun as is na ginagawa nila or naglalagay lang sila ng point something kung hindi nila gustong taasan. But ako, ang ginagawa ko is 5% or 10% of the minimum bid offer. Yun yung ina-add ko doon sa minimum bid offer. Kasi nga, considering, no, kapag once na makikita mo yan, yung mismong actual na unit, doon mo makikita na mayroon pa palang mga kailangang i-renovate, 'di ba? May mga kailangan pa palang ayusin. And yun nga, considering na malaki na din yung amount of the minimum bid offer, syempre, asa ko, no, alam ko naman ang kakayahan ko para mapasa akin yung binid ko just in case na ako yung maging first highest bidder nila. Kasi isa-shell out mo kaagad yung 5% nga ng amount doon. So, ganun po siya. Usually talaga nangyayari. Kaya hindi ako masyadong nagsosobrang taas. Pero ayun nga, yung iba talagang unit na sobrang parang na down na price dahil nakapost nga yan sa Pag-ibig, no? Tapos sobrang para sa kanila is marami magbibid. Ang gagawin nila, masataasan nila para mas may chance sila na sila yung mananalo. Pero ako, again, up to 10% lang yung ginagawa ko. And ayun nga po, no, yung papunta dito ay medyo sa may looban lang siya at papalayo na din sa may main highway na Quirino Highway. And yung nadaanan namin is Igay Road, and makikita niyo sa video na talagang parang probinsya yung lugar. So marami mga puno at marami kaming narinig na mga huni ng ibon na hindi mo maririnig sa Manila. Kasi 'di ba, considering San Jose is a part of talagang province pa siya, rural pa siya so ayun, and nakakatuwa din kasing experience dito, and ako kasi medyo fan ako ng yung provincial life, yung ganon. Fresh air, maraming mga puno. So, kung ikaw, no, mas gusto mo na mag-settle sa isang mas tahimik na lugar, maybe makonsider mo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And, ayun nga, ang hindi ko lang sure kasi din dito is yung experience is kung madilim yung area kapag gabi. Kasi, yung pinuntahan nga namin ito is umaga siya, and may nakita naman kaming mga ilaw din sa poste, kaya dito sa mga taga dito, doble ingat din po, no, sa mga commuters dyan. Parang kaunti lang din kasi yung mga sasakyan na nakasabay naming papunta dito. And yung una kong tinanong sa isang residente is kung mahirap mag-commute, no? Ang sagot niya ay hindi naman daw. So ayun, siguro mas mabilis yung transpo, no, kung sakaling may sariling sasakyan. Pero mas marami rin naman nga na mga terminal papunta dito na masasakyan mo. Or yun, hindi ko rin masyadong kabisado kasi yung mga pinupuntahan kong lugar is wala naman talaga akong idea lang din. So ayan, sa mga nakakaalam, no, kindly pa-comment na lang din kung meron kayong any infos about this, no, and kung sa tingin nyo isulit din ba. Kasi para sa akin, no, sulit yung napuntahan ko na townhouse property, and considering na 1.1 million siya nag-start, okay yung price, hindi sobrang na overprice. And ayan nga, pag once na nakapag-bid ka sa Pag-ibig and ikaw yung nanalo, up to 25 to 30 years, 25 to 30 years, pwedeng sagarin, no, para makabayad ka buo dun sa amount na yan. Siyempre kasama na yung yung inad mo, and 5% na i-shell out mo. Ayan. So, ayan, as you can see, no, ayan yung klase nung townhouse. For me, maganda siya, and talagang ang isa kong nagustuhan is yung lugar, tahimik siya, yung mga kapitbahay, maayos, walang yung maingay, magulo, kasi ganun yung, 'di ba? Ganun yung preferred natin yung peaceful, 'di ba? So ayan, if ikaw nanonood tapos naghahanap ka ng
isang klase na property, baka you might considering no makapag-start ng bid offer dito. And kung taga rito ka naman sa San Jose and alam mo yung area, ayan, at least papaano no, baka magkaroon ka rin ng interest na makapag-bidding. So, ayun, again, ang duration of acceptance of offer nila dito ay from April 6, 2026, 12 a.m. Ganyan po talaga usually nag-start yan, 12 a.m. to April 10, 2026 at 11:59 p.m. So, mag-stop po siya ng 11:59 p.m. And yung opening of offers pa nila ay April 15, 2026 at 9 a.m. Kaya, pwede nyo pa pong tayaan itong property na ito. Marami po kayong time para sakali, no, mag-bid kayo. And kung interesado po kayo, yung may na-visit na po yung website ng Pag-ibig, mas okay din na mabisita nyo ang area personally to confirm po yung mga nakita namin. So, pag sinearch mo naman yan sa Pag-ibig website, makikita nyo naman kaagad yan, no? And ito po palang property din na ito ay masasabi na kung na maayos din naman yung kondisyon niya. Hindi lang pwede nating pasukin, no? Mapapansin nyo na may gate na kasi yung naka-install. Kaya plus point sa unit na ito dahil makakatipid na din kayo. Kasi may nakaharang na siya, may naka-install na siya na gate. So, plus point yon. Kasi, kumbaga, considering na binabakuran talaga ni Pag-ibig yung property na to. So, ayun. And makakatipid na din kayo kung sakali na, di ba, ipaparenovate pa nga kung may makita man kayo na mga iba pang aayusin. And kung hindi nyo naman type yung style ng gate, ay pwede nyo rin namang ipabago yan. Pero at least habang bago, no, bagong kuha nyo pa lang ay magdagdag security na rin dahil sa gate na yan. So, ayun po, no, mapapakonstra kayo talaga, di basta-basta pwedeng makapasok sa loob. At good thing na nailak na din ng government yung bahay para walang mag-squatter. Kasi, di ba, sa iba, ganyan yung nakikita ko. Kapag na ano siya, na elite, no, ni Pag-ibig or nakuha ni Pag-ibig, ginagawang squatter kapag may mga neighbor. So, ito, binakuran talaga siya ni Pag-ibig para mas maigi, no. Dito, makikita mo na yung HOA is maayos din. And ang alam ko kasi mahigpit yung BRIA sa pagmo-modify ng mga units. Yun talaga yung isa na alam ko, knowledge ko yan sa BRIA Home. Hindi sila basta-basta pwedeng magpa-modified kasi 'di ba yung BRIA may standard sila na itsura ng mga bahay nila. So, mga ilang features ng bahay nila ay bawal baguhin or totally ibahin. So, I'm not sure kung pwede siyang i-modified. Pero, ayan, pwede nyo rin naman niyang itanong kapag once na kayo yung nanalo or kayo yung magbibid. And, ayun, kaunting sharing lang din po pala. Dati kasi may isang bahay kami na dapat nakuha dito sa San Jose del Monte, Bulacan din. Pero umayaw kami sa developer na yon kasi after namin magbigay ng reservation, doon lang namin naalaman sa office ng developer na iyon nung magbibigay na dapat kami ng reservation is bawal pala siyang i-modify. So, pa-down payment na sana kami. And isa kasi yung for me, no, kasi iba-iba naman tayo ng point of view. So, ako kasi kapag ganyan, mahirap magpa-modify is parang downside na sa akin. So, kaya hindi siya natuloy. So, ayun. And basahin nyo rin pong maigi yung terms and conditions kasi dapat maging mapanuri kayo at paulit-ulit nyong alamin yung mga details. Huwag masyadong nagmamadali and huwag kayo papadala sa parang yung mga minsan nagsasabi sila ng matatamis sa salita para lang makukuha nyo yung isang unit. So pag andun ka kasi mahaba-haba yung mga nakasulat kaya madalas iaasa na lang mga diagram at sa naging usapan. O medyo mape-pressure kayo sa sitwasyon tapos magugulat na lang kayo pag may hindi sila sinabi or napakita ng mabuti. Doon nyo na lang ma-realize na mali pala yung pwede nyo magawa. So, ayan. And tinignan din po pala namin to sa Nuovo Flood Up
kung binabaha yung lugar, and hindi po siya inaabot ng baha, and yung area ay masasabi ko naman na mukhang hindi nga bahain since elevated yung pinuntahan natin na lugar. And ayun din po no, sa PBox fault finder din, nakita natin na wala ito sa ibabaw ng isang active na fault line, which is another plus point sa property na ito ni Pag-ibig. So sa mga interesado sa mga units na ito, or you may visit the Pag-ibig website at pagibigfundservices.com online public auction. So ayan po. And ayun nga po, I hope na nagugustuhan nyo ang video, and kung hindi man, thank you pa rin no, sa sa panonood. And kung sakali man na nandito kayo no, and nanonood kayo, kindly hit na rin po yung notification bell so you never miss an upload from us. And like the video po if it help you out, and drop a comment kung meron man po kayo dyan mga thoughts or questions, or may mga area kayo na gusto na yung mapuntahan. Try po natin yun na mapuntahan. Again po, no, I hope you are all doing well today. Enjoy the Easter Sunday, and much love everyone. This is your Eds for Close Properties. See you in my next vlog. God bless!